ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. State of National Energy Emergency gideklara na sa Pilipinas. 510 pesos nga taas pamasahe sa pipila ka tricycle sa Davao City gihangyo sa mga driver. Walk only parada Davaoenyo nga culminating activity sa 89th araw ng Davao himuon aron makadaginot sa petrolyo. Solidarity Walk alang sa 81st birthday ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ipahigayon sa Sabado sa hapon, Marso 28. 25 anyos nga babae, patay human gidunggab sa iyang igagaw sa Cagayan de Oro City. Tungod, wala gipautang. Og, baby nga gituuhang natulog human gipatulog sa iyang daddy, apan nag-atik-atik lang di ay, gikalingawan online. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipailawom na sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Kininunot sa mahal nga presyo sa lana ug nagpadayong giyera sa Middle East. Ubo sa Executive Order number 110 ni Pangulong Bongbong Marcos, mugnaon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Langkuban ang UPLIFT Committee sa Pangulo, Executive Secretary ug kalihim sa managlahing departamento. Lakip sa ilang tahas ang siguraduhon nga magpadayon ang bastante nga supply sa lana, pagkaon, medisina, agricultural products ug uban pang essential goods. Siguraduhon sa matud pa sa UPLIFT nga magpadayon ang mga pampublikong transportasyon, public services ug utilities ug healthcare facilities. Siguraduhon sab nga padayon ang pagdagan sa ekonomiya sa nasod. Epektibo sa sulod sa usa ka tuig ang State of National Energy Emergency nga pwedeng mapalungtad o mabakwi sa Pangulo. Iyahay og diskarte ang pipila ka tricycle driver sa Davao City kung unsaon pagdaginot og gasolina karong wala gihapoy preno ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Busa mihangyo sila og 5 hangtod 10 pesos nga taas singil sa plitihan. Ani report ni Argil Relator. Inay magsigi og tuyok-tuyok aron mangita og pasahero. Diskarte sa tricycle driver nga si Sunny. Magpaugat na lang sa ilang tornohanan sa Matina, Davao City. Panigurado daw kini nga duna siya'y pasahero una mo biyahe. Sanglit kalas o gasolina ang magsigi og bahis-bahis nga dili siguradong makakuha siya og pasahero. Medyo na bawas-bawasan yun kahit tungkol sa gasolina lang mahal kayo. Pero makabawi-bawi pa. Nagyapon ginagumagod dalaga po. Alas puno gayud matud pa, una sila mularga, aron sulit ang ilang biyahe. Hinoon, dunay mga pasahero nga voluntaryong muhatag matud pa ug labaw pa sa minimum nga 10 pesos. Sanglit nakasabot na sa ilang sitwasyon karon. Na imuhatag 15, 20, pero kuan jud gapon nang apiki gapon kay taas jud kay kasaluyo. Di jud mi mo larga diri nga dili ma-sitting kay malugi man mi. Ang ubang pasahero makasabot na pero nagya pidi kasabot. Ang Matina Tricycle Operators and Drivers Association o Matrioda nakatakdang mudangob sa City Hall aron ipadayag ang ilang hangyo alang sa taas pamasahe. Buot nila nga kung magpasaka man sila og pamasahe, dunay legal nga basehan aron walay daghang kwestiyon ang mga pasahero. Ang muhangyo mi didto kay ang uban daw naana daw taripa nga patas naana sila taripa na ilang patasaan ang ilang kuan. Kami moadto ay pami og City Hall muhangyo mi didto. Kay lisod mo kay mi mupataas sa amo ang pamliti nya wa mi taripa sa dumalag. Jis na dati pwede gyapon na 15, 20 anak 15 okay ra 15 ang among times 20 man ang among kuan dia. Pwede 30 tahon 25 kay light ayo man ang sa times. Ang pasaherong si Hana nasabtan ang mulo sa mga driver kay sayod siya sa kataas sa presyo sa gasolina. For me po kay nakasabot sud ko kay nagtaas man gud ang gasolina so okay lang po na kay dili man gud nila kanang ilang kota good everyday especially ba dili nila kanang mahabol ba so okay lang sa ako na magtaas.
Dunay grupo sa mga tricycle driver ang nidangop sa Davao City Council adlong Martes aron ihangyo ang dugang just pesos sa minimum nga pamasahe nga kasamtangang anaa sa just pesos sub. Tuig 2020 pa man gud daw ang ulahing taas pamasahe sa tricycle. Nagawat na nato ang letter, isulod na to siya for first reading, the next session. Kunya, after the Holy Week, pwede na mag-conduct o committee hearing. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Wala miuban sa tigil pasada ang mga PUV drivers sa Butuan City. Apan pipila kanila na nawagan nga munaog na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bisa naglisod na matud pa sa pagsaka sa presyo sa lana, mas gipili sa mga PUV drivers sa Butuan City nga dili mosalmot sa tigil pasada adlong Lunes. Sumala sa taxi driver nga si alias Jonathan, malingkamot na lang una daw siya sa pagpamasada. Nag-anto sa lang daw sila karon. Apan kinahanglan daw nila ang ayuda. Nanawagan sab siya nga munaog na sa pwesto si PBBM. Samtang ang trabahante nga si alias Dodong nadismaya na sa kakulang daw sa aksyon sa gobyerno. Dili na daw masabdan ang mga lakang sa gobyerno. Busa na nawagan siya nga maundang na ang pagtaas sa presyo sa lana kay apektado na gyud ang tanan. Sa karon misaka na ang kapingatos o misaka na sa kapingatos pesos ang presyo sa kada litro sa gasolina sa Butuan City. Samtang mas taas ang presyo sa diesel nga lapas na sa 120 pesos ang litro. Tama, sir, oh. Wapon may income. Aha. Bisag wala, igo-igo ra gyud ang mong partipaita gyud. Nagwantar gyud. Kani si Marcos nga ipakanaog na yang pagka-pwesto kay siya may hinungdan na naglisod sa Pilipinas. Wala na nga atong panawagan nga di na mataas. Para kita pud nga nagtrabaho di ta may piktaran. Dunay kabaguhan nga ipatuman sa pagpahigayon sa Parada Dabawenyo subay sa 89th araw ng Davao karong Sabado nga naatong sab sa adlaw natawhan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara lauman ang mas formal nga parada karon Sabado diin mga walking contingents lang. Mulakaw sila gikan sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square. Doon sa mga dalan nga temporaryong isirado hangtod sa hapon sanglit doon sa pahigayon nga solidarity walk alang sa pagsaulog sa 81st birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gisugda na ang pagtukod sa mga tents sa San Pedro Square alang sa Parada Dabawenyo karong Sabado alang sa kulminasyon sa 89th araw ng Davao. Sumala sa organizer, 407 contingents, di na nasa kapinkun kulang, 35,000 ka mga individual ang usalmot sa parada. Lauman ang mas formal nga parada, gasugda na lasay sa buntag, gikan Rojas Avenue, padulong na sa San Pedro Square. It's different but refreshing, no, because we are greeting the Parada Dabawenyo this time na medyo seryoso siya. There is no entertainment. So ang tanan is giawhag sila na magkanina nga smart casual or semi-formal para as we come together walking from Rojas to San Pedro Square. Walay makitang magdagan nga vehicle asset sa contingents sama sa safety and security cluster sanglit inay iparada doon na gitagan ang area kung asa ipang display kini. Claveria, which is the Recto Street, na siya i-display tanan ato ang mga assets kanang mga tagkiligera, mga kanang fire trucks na siya sa right side sa street mismo. Tapos ang uban pod mga assets nato is na siya naka-display at bang mismo sa San Pedro Square. Doon na hinuoy 48 ka marching bands apat kinahanglang marching songs ang itugtog. Una na nga nagduso og resolusyon sa City Council si Councilor J. Melchor Kitain Jr. Nagiawhag ang tanang musalmot sa parada nga mubaktas lang og didaan ang paggamit o gasoline, diesel, oil-powered vehicles o electric-powered vehicles sa parada aron makadaginot karong padayon ang pagtaas sa presyo sa lana. Una pa man magsugod ang parada, dunay mga dalan nga temporaryong isirado sama sa Rojas Avenue, sa corner Quezon Boulevard hangtod Ponciano Rotonda, sa CM Recto Avenue, gikan sa corner Magsaysay Avenue hangtod sa corner Petron Street,
Sa Rizal Street, gikan sa corner CM Recto Avenue hangtod sa corner Inigo Street. Sa Inigo Street, gikan sa corner Rizal Street hangtod na sa corner San Pedro Street. Sa San Pedro Street, corner CM Recto Avenue hangtod corner Inigo Street. City Hall Compound ug sa Old Engineers Alley karong Sabado sugod alas 4 sa kadlawon hangtod mahuman ang parada. Ug sa San Pedro Street sa corner CM Recto Avenue to corner Inigo Street alas sa konsyerto sugod ala 1 sa hapon hangtod mahuman ang selebrasyon. Samtang kay sa Sabado sab isa ulog ang 81st birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Usa ka solidarity walk ang ipahigayon pagka alas 4 sa hapon gikan sa Rojas Avenue hangtod sa Rizal Park. Ang DCPO dunay managlahing mga personahe nga ipakatag sa aktibidad sa buntag ug sa hapon. 2 to 3 hours before sa event ana gud ang ato ang kapulisan sa maong nga area sir no, and apil na pud ang ato ang City Explosives and K9 unit. So natay 877 ka mga personnel from Davao City Police Office lang na siya pay labot ang uban, and also sa birthday sir no sa ato ang former president apil na po na siya sa ato ang meeting ug mapuhon sir. Sara, sugdan ang parada da Bawenyo karong Sabado alas 6 sa buntag ug gilaumang matapos kini una mag alas 12 sa udto. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. 25 anyos nga babae gidunggab patay sa iyang ig-agaw sa Cagayan de Oro City. Suspect nadakpan sab tungod positibo kining gitudlo sa 7 anyos nga lalaking anak sa biktima kinsa bugtong witness sa krimen. Pagpangutang sa suspect, usa sa mga motibo nga ginatutukan sa kapulisan. Ani ang dugang detalye. Patay na nga naabtan sa iyang bana ang 25 anyos nga babae sa Zone 3, Upper Barangay Agusan, sa Cagayan de Oro City pasado alas 10 sa buntag adlaw Martes. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ginatudlo matud pa nga suspect ang 26 anyos nga ig-agaw sa biktima. Kini base sa bugtong witness sa hitabo ang usa ka 7 anyos nga lalaking anak sa biktima. Kamutan na manggipon ako ang maong bata, minor nga anak nga lalaki. Naagid sad siya sa panahon nga dunggab ang iyang. Ang iyang uyuan gid siya identify niya ang iyang uyuan. Gibutyag sa matud pa sa kapuyo sa biktima nga una nang nangutang pa og kwarta ang suspect sa biktima sa wala pa nahitabo ang krimen. Swerte matud pa nga nakadagan ang bata pagawa sa ilang balay ug nakapanawag kini og tabang sa mga silingan. Dili matud pa muubo sa 20 kasama dinunggaban ang naangkon sa biktima. Initial nga istorya tinghulam og kwarta na basin daw og wala gipahulam na suko, pero kuan pala na di pa ginamao atong focus sa atong investigation. Do na murag medyo mabaw-mabaw pagyapon siyang hinungdan ato pagyapon palawman pang investigation, di lang ta mo focus niya na paghulam sa kwarta. Ang suspect nahupta na sa kapulisan apan gidalasab sa balay Tambalanan. Human kini adunay nakitang samad sa iyang lawas apan anaa kini sa luwas nga kahimtang. Posibleng kasong murder ang ipasaka batok sa suspect, samtang nanawagan og pinansyal nga tabang ang kabanay sa maong biktima aron mauli paingon sa ilang lugar sa Kabanglasan, Bukidnon ang patayng lawas niini. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. 5 ang samdan human mibangga ang usa ka motorsiklo sa miliko nga sakyanan sa Tacurong City. Ang kusog nga panagbangga nahulikam. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, kita ang paglabay ni ining puti nga multipurpose vehicle sa National Highway sa Barangay Grino, Tacurong City, banda 2:45 Martes sa hapon. Apan diyang nag-left turn kini.
Nabanggaan kini sa usa ka motorsiklo. Gumikan sa impact, nakahiagom og dagkong samad sa ulo ug lawas ang duha ka mga lalaking sakay sa motorsiklo. Nasayrang pulos nursing students ang mga biktima ug residente sa Lambayong Sultan Kudarat. Samtang sa nalumping nga MPV, nakahiagom og samad ang tulo ka mga babaeng pasahero gumikan sa nabuak nga bildo sa Samin. Ang tanang nasamdan, gilayong gidala sa ospital. Hinuon ana na sila sa maayong kahimtang. Samtang ang 30 anyos nga lalaking driver sa MPV gikustodiya sa PNP alang sa investigasyon. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Tacurong City, buot unta mo overtake ang motorsiklo sa MPV apan ang pag-left turn sa MPV ang nahimong hinungdan sa pagkabangga sa motor. Nag-attempt siya ng overtake pero lumampas siya doon sa solid white lane kasi galing din siya sa most center lane, yung dalawang nakasakay ng motorsiklo. Pag left turn kasi open naman, yung sasakyan natin na SUV, tapos may right to move na siya kasi wala nang papuntang Tacurong na sasakyan na makablock sa kanya. Yung motor sir, na natin masabi kung ano kabilis talaga, pero medyo mabilis, na overshoot siguro sir pumunta doon sa kabilang lane talaga, na opposite lane talaga ng National Highway. Kaya nabangga niya yung center ng SUV. Nakatakdang magpahigayon og settlement ang duha ka kampo kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay ang usa ka kapitan na human makadaghang higayon nga gipusil samtang padulong kini sa ginsakupang barangay sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Suspect padayong gipangita sa kapulisan. Dead on arrival na sa ospital ang 36 anyos nga kapitana nga si Jing Mandao. Human kini makadaghang higayon nga gipusil samtang padulong sa iya mismong ginsakupang barangay sa Barangay Likuruan sa Midsalip, Zamboanga del Sur, banda alas 7:39 Domingo sa buntag. Matod sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, padulong na unta ang biktima sa maong barangay sakay sa motorsiklo kauban ang 20 anyos nga lalaking kaubanan niini. Apan pag-abot sa lapukon nga bahin sa dalan, may desisyon kini nga maglakaw na lang. Apan taod-taod, pipila ka buto sa pusil ang nadungog sa kalasangan nga bahin sa lugar. Sa pagsuta, nagbuyod na ang biktima nga dunay mga igo sa bala. Na-recover sa crime scene ang 4 ka basiyo sa bala ug usa ka deformed slug sa .45 caliber nga pusil. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa sospek, lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Lalaking rider og angkas niini nga iyang ugangan patay. Samtang samdan sab ang laing angkas niini, human ang nahitabong bangga kontra mini dump truck sa Cagayan de Oro City. Dead on arrival sa ospital ang lalaking rider ug ang iyang ugangang babae nga angkas. Samtang angol ang laing babaeng angkasab. Kini human ang nahitabong bangga tali motorsiklo ug mini dump truck sa barangay Dansulihon, Cagayan de Oro City alas 7 sa buntag adlawng Martes. Base sa investigasyon sa PNP, nawadan og kontrol ang dump truck samtang pabahada kini sa kurbadang bahin, rason nga milahos sa lane sa motor nga miresulta sa bangga. Anaa pa sa kustodiya sa PNP ang driver sa truck samtang ginahikay pa ang panagsabot sa duha ka partido. Nakatagdang magsugod ang nationwide rollout sa fuel subsidy sa uban pang miyembro sa transport sector karong Abril 6. Sa usa ka vlog ni Pangulong Bongbong Marcos, gikan sa Department of Transportation ang fuel subsidy aron maalibyuhan ang kalisod sa sektor karong grabe ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Samtang nagpadayon na sab ang pagpagawa sa cash relief assistance ug uban pang subsidiya sa nagkariyang ahensya alang sa mga anaa sa transport sector sama sa tricycle drivers. Duna say fuel subsidy alang sa mga mag-uuma ug mananagat. Samtang hugot ang monitoring sa gobyerno sa mga nagunang palaliton ug mga produktong agrikultura. Hinuon sigon sa Pangulo sa karon nagpabilin pang bastante ang presyo sa mga nagunang palaliton ug wala pay milapas sa katakdang suggested retail price. Padayon sab daw ang ilang pagpaningkamot nga makakontrata tali sa mga fertilizer producing countries. Bastante pa ang mga fertilizer hangtod Abril. Apan gipangandama na ang alang sa nasod nga sa mga bulan sa Mayo hangtod Hunyo. Padayon gihapon ang epekto sa easterlies, busa lauman ang init gihapon nga panahon sa nasod. Padayong magdala og init nga panahon ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Apan bisan sa taas nga temperatura, posible gihapon ang mga pag-ulan sa pipila ka lugar.
Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga Region. Busa, mga kapuso, mas maayong magdala og mga panagang sa init ug sa ulan, mga kapuso. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Apektado ang tulo ka magbanay humana sunog ang tulo ka balay sa Polomolok South, Cotabato. Kainit sa panahon, laki problema sa linya sa kuryente, posibleng tinubdan sa sunog sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang paspas milamoy sa duha ka balay nga walay tawo sa Purok Manatad, Barangay Poblasyon, Polomolok South, Cotabato nga nahitabo banda 2:35 Martes sa hapon. Ang maong sunog, mikanit pa sa kusina sa balay sa silingan. Busa paspas nga gisalba sa mga namuyo ang ilang mga gamit sa tabang sab sa mga silingan. Nagtanaw kong TV, tapos nagsinggit among silingan ug ang akong bana nga nag-CR nga kanang sunog daw. Hinggawas dayon ko pagtanaw nako, dako ng kalayo diri. Muto nga kanang balik kong sulod, dagan ko sila sa sulod. Down dayon akong plangka. Gilayon sab nga miabot ang kabomberohan. Napakgang ang sunog sulod sa 30 minutos. Matod sa BFP, ana sa duha ka balay ang totally damaged. Ang usa ang partially damaged. Sa tulo ka magbanay nga apektado, duha ka magbanay niini ang temporaryong miiklin sa evacuation center. Giimbestigahan pa ang tinubdan sa sunog apan lakip sa ilang gikonsidera ang kainit sa panahon ug problema sa linya sa kuryente. Pero isa sa ato ang ginatanaw gid nga area ani is katong sa kainit sa panahon og syempre since residential siya naagi part ito nga magtan-aw ta regarding sa mga electricals and also katong mga factors nga pwede makahatag og hazard bitaw. Ginasuta pa ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Good vibes ang hatod sa usa ka baby sa Davao City kay daw prankster in the making kini. Viral karon ang video sa usa ka baby kay nakahurot na daw siguro og usa ka album si Daddy Miel aron patulugon ang 4-month-old kaniadto nga si Baby Julian Drake. Apan si Baby daw lahi di ay ang plano. Nagtuo si Daddy Miel nga mi-success na siya sa pagpatulog kang baby apan mata pa di ay kini. Nakatawa na lang daw si Mommy Jel kang baby. Milyon-milyon na ang views sa maong video. Giputiyag sa Department of Transportation nga dili na magpadayon ang operasyon sa Davao City Overland Transport Terminal kuno galing magsugod na ang operasyon sa Davao Public Transport Modernization Project. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, sumala ni Richard Walter Villanueva, ang Deputy Project Manager sa Davao Public Transport Modernization Project, ilawom sa DOTR, nga tungod kini sa pagbutang og tulo ka dagkong terminal dool sa entry point sa syudad, partikular sa Bunawan, Kalinan ug Turil. Sumala ni Villanueva nga ang mga pasaherong gikan sa nagkadiyang probinsya, ingon man rehiyon nga moanhi sa syudad, kinahanglan ng musakay og laing bus pasulod sa downtown area tungod hangtod lang sa terminal ang sakyan nga provincial bus. Una nang giangkon sa DOTR nga posibleng magsugod ang partial operation sa Davao Public Transport Modernization Project sa katapusan sa tuig 2027 ug gipatuman ang full operation sa tuig 2028 hangtod 2029. Ang Davao Public Transport Modernization Project usa ka proyekto nga nagtumong sa usa ka world-class, moderno, sustainable ug commuter-friendly nga transportasyon sa syudad pinaagi sa electric ug modern diesel technology buses. Mobiyahe kini sa 31 ka ruta sa syudad nga dunay designated bus stops, scheduled trips ug ticketing systems. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.